Pati graduation, ipinagbawal ngayon para raw maiwasan ang hawaan. Pero sa eskwelahang ito sa Caloocan, ang kanilang graduation dati dinaluhan ng isang white lady. Tila bahagi na ng mga kwento ng ating mga eskwelahan ang mga katatakutan. Katulad na lang ng isang paaralan sa Caloocan kung saan di umano may gumagalang white lady. Sometimes makakaramdam ka ng something weird. Hindi naman siya confirmed kung ano yun, pero mararamdaman mo na there's someone is staring at your back. Pagkabihis ng bata, pagbalik sa akin, umiiyak dahil may nakita daw sila na katabi nila dun sa banyo sa cubicle. Bunga daw ng rape, may nagsasabi naman na nasagasaan o naatrasan ng sasakyan. Si Maymay, graduate ng eskwelahan. Takot nga raw siya noon nung nalaman niyang dito siya i-enroll. Si Maymay kasi, meron daw third eye. Unang taon pa lang daw, nakita na ni Maymay ang kanyang kinatatakutan. Cleaners po ako noon kasi kasalukuyan po yung mga classmate ko po yung nag-PPE. Dalawang babae po yung nakita ko. Tara guys, cleaners tayo, di ba? Tara na. Nakaupo lang po sila that time. Tara na. Noong sumasagot po siya noong time na yon, wala po siyang ibang binibigkas. Tara na. Kinakabahan na po ako. Hindi ko po alam kung tatakbo po ba ako. Pero nung na-realize ko po na tinawag po ako ng mga classmate ko sa likod ko, umatras na lang po ako kasi iba na po yung kiramdam ko. At hindi raw yon ang huling beses na nakita niya ang mahiwagang babae. Practice po namin yun para sa foundation day. May nakita po akong babae sa may bandang gilid po ng stage namin kung saan malapit yung teacher ko. Nandun lang po siya, nanonood lang po siya sa mga classmate ko na nagpa-practice ng sayaw. Mahaba po yung buhok niya. Hindi ko po ma-imagine kung masaya po ba siya that time, pero ang alam ko po, naiinggit po siya. Sa paglipas ng mga taon, ang white lady daw mas naging agresibo. Yung black shadow ang pumasok talaga, nakita ko eh. Noon nga lang daw isang taon, 2 estudyante ang sinaniban daw nito. Talagang gusto niya pa sumalib sa iba eh. Langya ka, sabi niya, papatayin talaga kita. Sinasakal niya eh. Huwag mo nang saktan yung isa. Ano ba naging kasalanan namin? Para mapakalma ang mga estudyante, isang albularyo. Pabagsik siya pero sabi ko, tinawag lang kita para makausap kung ano ang dahilan bakit umano ka sa kanya. Dahil sabi nga, naingayan daw sila doon sa nangyari dahil masayaw sila eh. Tapos nagsisigawan yung iba. Kinausap ko na siya na pwede bang lalayuan na niya kasi pagod na yung bata. Pumayag naman din siyang... Ang Student Council ng Batch 2008 na sina Marideth, Raymart, Joanne at Charmaine, hindi nga raw makakalimutan ang Campus White Lady. Tinry naming mag-video. Nagulat na lang kami yung cellphone, bigla siyang nag-hang. Sa lahat ng mga nagdududa sa kanilang kwento, meron daw silang video na makapagpapatunay nito. Ang kanilang 2008 graduation video. At ang may hawak ng video, si Nena. Isa raw kasi sa kanyang mga pamangkin ang nag-graduate din nung araw na yon. Nung binibidyoan ko naman nung may event na yun, wala naman ako nakita. Pero may lumabas sa video na parang yung puting anino na yon. Parang ang saya-saya niya, tapos sumasayaw din siya. Nung pinapanood namin yung video, nakita na lang namin na mayroong puti sa ibabaw ng stage. Sabi namin, ano yon? Parang white lady talaga siya, na nandoon sa ibabaw ng stage. Titigang maigi ang video. Sa higit 3 minutong video, makikita ang libo-libong mga estudyante na masayang-masayang umaawit ng kanilang graduation song. Maya-maya lang, sa itaas ng kanilang gym, makikita ang mistulang babaeng nakaputi.
parang nagmamasid at hindi natitinag. Ito raw ang sinasabi nilang campus white lady. Pagtuntong ng time code na 3 minutes and 25 seconds, muli itong nahagip ng kamera. Yung babae doon na nagpapakita doon is nabuntis. Hindi siya nakagraduate, so nagpakamatay siya. So kaya yung akala doon sa video, kung makikita po kasi doon sa video, yung babae, naka-white siya pero parang makikita mo na nakapangtoga siya. Katulad din nung toga na suot namin ng graduation. Totoo nga kayang kaluluwa itong hindi matahimik dahil biktima ng karahasan? Nag-imbestiga ang aming team kasama ang isang paranormal investigator. Nilibot nila ang eskwela, pati na ang gym kung saan nakunan ang video ng Dimanoy White Lady. Tinutungtungan ng white lady na yon, merong mga bumbila doon. O, lahat sila, hindi sila nagfa-fluctuate. Kung multo yon, yung ilaw sa ilalim would be going haywire. Walang reaksyong nakita dun sa kumuha ng video eh. Kung yun talaga multo yun, malamang sa malamang mahuhulog ng bata kung sino man kumukuha ng video. Nung check namin yung mismong video, masyadong malaki yung white lady eh. Kung bababa yun, para magiging higante siya. So, kaya na din nasabi na hindi siya paranormal. This school is ghost-free. Walang multo dito, walang maligno. At kung ilang minuto lang ang kahindik-hindik na viral video, may inabot sa aming CD si Charmaine. Kopya rin ng full graduation rites ng kanilang eskwela. May nag-comment din sa video na ang sinasabing white lady, lagayan lang daw talaga ng confetti at kalapate. Bali, ito yung clear video ng graduation namin. So, makikita natin dito na yung sinasabi nilang box of confetti is nandun siya sa may taas ng bubong. Makikita naman po natin dito sa nag-viral po na video. Hindi namin alam kung ano yung nandun sa bubong ng stage. And yung graduation namin is wala namang box of confetti dito sa taas ng bubong. Kasi nandun siya sa gitna kanina. Sa taas po talaga, wala kaming naalalang may nagila nun para sabi, may nabasa pa kami na highlight daw yun ng graduation. Wala po talaga. Tapos may kalapati pa daw, wala talaga. Noong panahon na yun, wala akong napansin sa event na yun ng kulungan ng kalapate. Parang white lady po kasi wala naman po talaga kami dyan kaya nailagay sa lugar na yan. May buhok po siya at saka para po siyang nakayuko na nakaharap dito sa mga gumagraduate. In-increase ko yung brightness, tinignan ko yung noise levels, yung detail niya. Consistent eh. Kaya ako nasabi na hindi siya tampered, hindi manufactured or edited yung video. Yung distansya niya dun sa image na nakatayo at distansya niya dun sa isang mama na nakatayo sa harapan ng stage, it's safe to assume pareho yon. Pero makikita mo, there is a big size difference. Masyadong malaki para maging tao yung image na nandun sa ibabaw ng stage. Pwede siya maging tao pero napakalaking tao. Kung sinasabi nila na isa siya sa mga estudyante o multo ng isang estudyante na babae, hindi siya ganun dapat kalaki. Posible pa nga kayang malaman at kung tama ba ang mga kwento-kwento na biktima siya ng karahasan. Chinek ng aming team ang records ng PNP. Wala kaming record na pinatay o nirape dito sa Macario Asistio High School. At isa pa, nasunog ang Caloocan City Police noong November 2017. Kaya wala kaming maibigay na record. Base sa nasasakupan ng Barangay 14, wala akong na-encounter na may na-rape na babae dito sa Macario Main High School. Magmula noong 1980 hanggang sa kasalukuyan. Dahil ako yung isa sa mga gumawa ng confetti na yun at kami yung isa ako sa mga naglagay ng confetti. Kaya kung titignan ko yun dati, confetti lang yun kasi telang puti ang pinambalot namin. Sir, may papakita kaming video. Oh, ba't parang dalawa yung lumalabas?
Kasi ako yung naglagay nasa gitna eh. Pero dito kung titingnan mo, parang nasa taas siya ng stage. Yung nasa gitna ng covered court, ina-assure ko na confetti yun. Pero yung nasa taas ng stage, hindi ko alam kung ano yun. I would suggest, no, para dito sa eskwelahan na ito, importante na kumuha sila ng isang tao na nalalaman ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito, na naniniwala na si Jesus ay pinakamakapangyarihan sa lahat, at i-guide sila step by step kung anong pwedeng gawin dito at ipanalangin ang lahat ng mga tao rito. Kayang-kayang gawin niya ng ating Panginoong Diyos. Today, I speak protection, provision, Panginoon, sa eskwelahan na to. Thank you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Kami nagpapasalamat kay Pastor na nag-cleanse dito at dinamay niya na rin ang aming mga estudyante at kaguruan na mamutawi ang pagmamahalan sa isa't isa. At naway wala nang agam-agam kung ano man ang imaheng nakita noong graduation noong 2008. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.